it's a matter of availability ng mga lawyers kasi nga 16 members lang po sila. And sabi din po ni Attorney Justin, yung suggestion din daw po kasi ng PROSEC at yung presiding officer ay binigay lang din Wednesday last week. Kaya kumbaga, yun lang din po yung na date na napili po ng defense, which is August 14. Yes. Isipin natin, alalahanin natin una, ano bang purpose nitong utos, no? It's actually a directive, no, from the presiding officer, no, to both parties, no, para nga mapabilis yung paglilitis, no, mapabilis specifically yung pag-identify ng mga libo-libong documents, no, which are the liquidation reports. Ang sabi niya, sinabihan niya mga parties na mag-meet kayo before the clerk of court, no? At ang purpose nito, bago dapat ito, no, sa hearing na naka-schedule today, no, para mapagkumpara na yung dokumento namin pareho, since common exhibits naman yan, no, para mas mapabilis sana. Para pag dumating si Silene, no, pag tinawag siya ulit for the continuation of her direct examination, hindi na kailangang isa-isahin yung mga dokumento pa. If you remember, sabi nga ni Attorney Kapunan, sige, kung meron kayong doubts, no, dito sa copies ng mga documents namin, which actually came from you, OVP and DepEd ang nag-submit nito sa COA. But if for some reason, no, are you claiming that the COA tampered with the documents after you submitted it to them? Sabi niya, para wala ng issue, maybe we can even use your own documents. Siguro naman you want question the authenticity of your own documents, no? And they answered the affirmative. So in order to do their own documents, we need to first compare our documents with theirs, no? Pag nakita na namin walang problema, pareho dokumento, then kung hindi pa rin sila mag-stipulate na gamitin ang dokumento namin, gamitin namin dokumento nila. So now, which brings us to their answer, no? I'm glad that they admitted that. No, we've been trying to reach out to them para ma-schedule na nga to as directed by the presiding officer. Unfortunately, ang sagot sa amin, August 14. No? What purpose will that serve? Dahil today nga naka-schedule dapat yan. No? Yes, sinabihan ng Wednesday, we had more than enough time, no, to schedule it last Thursday or Friday. No? Kung weekend sila, baka napakiusapan pa namin ng Senate Clerk of Court staff, no, na ma-accommodate kami. Tulad nung dun sa pre-trial, we were making that request kung kailangan. No? Yung answer na hindi sila sapat, well, sabi na nga niya, 16. No? 16 lawyers, no, ang officially nag-enter ng appearance dito. Hindi naman kailangan buong team sumama dyan para lang mag-comparison ng documents. No? And I'm sure they don't want to make it appear that they're not prioritizing the impeachment case of the Vice President. No? So, again, tulad ng sabi namin, ayokong sabihin na sinasadya nila na i-delay itong proceedings na to. But nagiging malinaw, magmula dun sa actions nila dun sa pre-trial, no? Pati nakita naman natin dun sa pagpresenta kay Attorney Wamil and kay Silene, itong ginagawa nila, sinasadya man o hindi, nakaka-cause talaga to ng delay. So we'll probably bring this matter up, no, in the next hearing, and we will see how the presiding officer will appreciate it and act on it. Okay po. And then what else can you tell us what we can expect in the resumption of the trial po? Okay, so ang susunod na testigo natin dito, no, well, actually, it's going to be a continuation, no, ng direct examination ni Miss Silene Del Campo. So, may mga nagtatanong, ang testimonya ba niya pareho lang ba nung sinabi na, no, sinalaysay na ni Attorney Roderick Wamil? Hindi ho. Ang pinagkaiba nila, nung panahon na sometime in 2024 na umalis si Attorney Wamil sa ICFAO, ang humalili na ho sa kanya doon ay si Miss Silene. No? So siya yung magtutuloy ng kwento. Maalala natin, may mga ibang katanungan ho, no, na binigay kay Attorney Wamil. Ang nagiging sagot niya, I'm sorry, I don't have personal knowledge about those. No? Particularly, yung mga ibang AOM, no, na hindi na siya ang nakapag-issue, bagamat siya ang nakapag-draft, pati yung naging na-issue na subsequently na notice of suspension and notice of disallowance. No? So,
ang makakasagot na niyan ay si Miss Sailin Del Campo. Pagkatapos naman ng testimonya ni Miss Sailin Del Campo, no, papatawag din natin yung dalawang special disbursement officers, si Miss Acosta, no, at Mr. Fajarda. So as testified to, no, previously by Attorney Wamil, itong special disbursement officers, sila yung nakatanggap, no, ng cash, sila yung payee ng mga checks na na-issue kung saan pumasok itong kung saan nanggaling itong 500 million confidential funds for the OVP and then 112.5 million for the DepEd. So magandang marinig natin from them, no, kung ano explanation nila since silang tumanggap nitong bulto-bultong pera na to, saan nila ginamit ito, sinong pinagbigyan nila. Question po, since hostile witnesses po ito sila Fajarda and Acosta, may feedback po ba sa prosecution panel if they will show up or if they will comply with the subpoena? I we have- yield to Attorney Tolosa. Yes. Hi, Lanessa. We have not received any word from them, no, as to whether or not they will appear in court. But syempre, kung hindi nila susundan, no, ang na-issue na subpoena na impeachment court, then we'll avail of the appropriate remedies under the law para masigurado na makompel sila to attend and testify. Idagdag ko lang, no, I believe when the impeachment court started, nakikita po namin, no, sa mga nag-o-observe, and we saw, I saw them more than 4 times, no, si Ma'am, nandun sila na nanonood. So, part of their constitutional duty para maliwanawan, nagdadasal tayo na sila ay mag-attend. Ano lang po, follow up, given the answer na wala pa pong certainty na they will appear. Ano po ba yung remedies sa ganito? Kasi, sorry, my previous experience ko sa impeachment, parang wala naman pong hindi nag-comply sa subpoena. Parang wala rin ako maalala na hostile na sinabi na po ng prosecution at that time during the Corona trial. So, I'm wondering ano po yung remedies? Will you ask the impeachment court to issue a subpoena again? Or you will go to the Supreme Court? Ano po ba yung parang process lang po? Just in case these hostile witnesses don't show up. Yes. Well, first of all, we're hoping, no, that they'll just follow, no, the directive to appear before the impeachment court para hindi na magkaroon ng problema. But in case they won't do that, then ang susunod dyan, you'll probably ask the court to issue a show cause order to these people para mabigyan sila ng pagkakataon to explain, no, ipaliwanag nila bakit hindi sila umarap. At kapag hindi sila nakapagbigay ng sufficient justification, the court would probably issue or cite them in contempt, no, to compel their attendance. So those are the some of the remedies that will be available to us in case they won't appear. Thank you po. For me, I just can't overemphasize, no, the importance of yung naging statement na bending the law dito sa impeachment proceedings. No? First, we would recall sometime on July 14, 2026, the Vice President, no, made very strong statements, no, against the defense. No? Sinabi niya dito, among others, that the complaint is not supported by evidence. In fact, she even made serious accusations against the defense. No? Sinabi niya dito that the defense fabricated evidence to support claims, no, against her. No? Sinabi din niya dito, impeachment proceedings should not be based on manufactured narratives. No? Now, mukhang she went even further, no? Not just attacking the defense. Again, yung unang statements niya na yun,
whether or not they constitute a violation of the sub judice rule, no? Since they go into the merits of the case, saying that we don't have evidence, we just fabricated evidence. We leave that determination to the sound discretion of the presiding officer. But ang malinaw, pagkatapos na itong attack against the defense, ang ginawa naman niya ngayon is attack against the impeachment proceedings, no? The institution, no, of the Senate sitting as an impeachment court. And ultimately, of course, the presiding officer, since he's the one who's responsible for the conduct of the proceedings, no. Maliwanag yung sinabi niya, no. Sabi niya, puno naman ng bending the law dyan, no? Magmula dun sa proceedings sa House of Representatives, no, pati yung dun sa, sabi niya, yung dalawa ang nakaupo dyan sa rostrum na yan. So, di ba, yung proceedings against the HOR, kung ano mga questions nila doon, these were junked already, no? Nung dinasura ng Supreme Court yung 2 cases issued to question those, precisely those matters, no? We saw that in the decision of the Supreme Court last week. So, pati naman hoy doon sa question, doon sa kino-question pa pala hanggang patuloy hanggang ngayon, no? Yung pagtalaga ni Senator Chis Escudero as presiding officer, well, that is a matter, internal matter that was already decided by the Senate, members of the Senate, and we must respect it, no? At itong statement na to, sabi nga niya, no, na hindi na kailangan gulin ng impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Again, it is very concerning, no? Nakakabahala ho yan. We cannot just accept those kind of statements na parang treat them as harmless rhetoric, no? Or hindi ho, no, dahil nga it's attack, no, against the proceedings. And nakita naman natin, kasi it gives the implication, madaming paglabas ng batas o regularidad na nangyari dito sa impeachment proceedings, no? At ang implication, hinayaan ng presiding officer. Again, as we've stated last week, we think that's uncalled for. We think that's no basis, no? Makita naman natin, hindi naman lahat ng naging desisyon ng presiding officer sa kasong ito ay paborable sa prosecution, no? But just the same, we've always maintained that we think the presiding officer has been has always acted with fairness, no, and impartiality, no, and without bias in favor or against any of the parties. So, pati naman ho, ang defense team niya, pag tinatanong sila, yun din naman ang sinasabi, wala naman silang complaints with how the case is being handled. They think na fair naman, no? So, both sides and presiding officer. So, where is this now coming from? Saying na mayroong marred by bending the law proceedings na to. So, again, we leave it to the presiding officer and to the impeachment court as a whole, no? How they'll appreciate it and deal with it. But, ito ay nakakabahala dahil alam naman natin madami na din tayong kababayan. Pag marinig yan, no, they might take it as gospel truth at magkaroon na sila ng pagdududa sa proceedings na to. No? Magkakaroon na ng prejudgment. No? Baka hindi tanggapin kung anong maging pagpapasya, paghahatol na gagawin dito kapag hindi paborable sa Vice Presidente dahil nga ang dating sa kanila, merong paglabag sa batas na nangyari dito. So, again, no, sana hindi tayo masanay sa ganitong klaseng rhetoric and we'll brush them aside as thinking that that's just on brand or no harmless to because they're not.